Worship service. Ang ating pong scripture reading ay si Sister Jasmine. Nandito po ba? Opening song ng Women's Ministry. Opening prayer ni Pastora Ellen. Praise and worship ng Women's Ministry. Tithes and offering ni Sister Ellen. Pero siya rin yung nasa closing prayer. Special number ng Pascual Family at Word of God ni Pastor Art Surbano. Sige po, palitan na po natin yung ating closing prayer. Lagay po natin si Sister Perla. Okay po, naka-ready na po ang lahat. Tinatawagan po si Sister Jasmine. Ready na po ba ang ating online? Tumayo po tayong lahat bilang pagbibigay pugay at galang sa ating salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 13:34-35. 34. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. 35. Kung kayo may pagmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin po ang salita ng Diyos. Morning po sa ating lahat. Dahil po tayong mawit sa Panginoon. Check. One. Morning po. Handa na ba mawit sa Panginoon? Handa na po ba kayo mawit? Dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Ulitin po natin. Dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan.
sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parahangan. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Tayo po ay yumuko sandali at patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Nagpapakumbaba po kaming lumalapit, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kami muling pinagsama-sama mo, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Pakasiya sa atin mga po ang aming mga puso, O Lord. Ano mang karumihan, Panginoon, kasalanan na nakikita ka sa amin, patawarin mo ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo po kami ng isang mapakumbabang puso, Panginoon, isang pusong dalisay, Panginoon, na galing po sa inyo, Lord. Tinataas ko po, Panginoon, ang gawain sa umaga pong ito, Lord. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord, na maghari, Panginoon, Lord, manguna, Panginoon, patnubayan kami sa umagang ito, Panginoon. At anuman, Panginoon, na mga hadlang, Panginoon, sa umagang ito, ito'y aming tinataboy sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, mula pa lamang sa pasimula ng gawain ito, Lord, mula sa aming mga pag-aawitan, Panginoon, mula sa amin pong pagbibigayan, Panginoon, Lord, hanggang sa pagdadala, Panginoon, ng iyong makapangyarihang salita. Tinataas po namin ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Lord, na patuloy mo siyang pakabanalin, Panginoon. Pahiran mo siya, Panginoon, ng langis. Lord, the oil of anointing, O God, upang maamoy namin, Panginoon, ang halimuyak, Panginoon. Nagbibigay at patuloy na nararanasan namin ang kaligtasan na galing sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo ang yung makapangyarihang salita ay malayang maipahayag sa lugar na ito, Panginoon. At ito po ay amin pong matupad, Panginoon. Sama-sama mo kaming buklurin ng espiritu ng pagkakaisa, Panginoon. At patuloy na maisulong, Panginoon, ang gawain sa lugar na ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat at dinadalangin ko na selyohan mo ang lugar na ito ng iyong kapangyarihan. Lord, at maramdaman namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng patuloy na kagalakan at kahulugan. Ba't mo kami tinawag, Panginoon, sa iglesia ito, Panginoon? Marami pong salamat at hayaan mo, Panginoon, patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin, at maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Morning, church. Dami tayo mawit sa Panginoon. Ngayon magkamayan tayo sa isa't isa. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa salak, ligaya. Magdamag-damag mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak,
ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya at sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan ng mga awiting makasanlibutan. Ay, sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya at sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan ng mga awiting makasanlibutan. Ang buhay namin ay dating nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya mula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya ang sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan ng mga awiting makasanlibutan. Awit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Sa tuwa, sa galak, ligaya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Walang mga kamay! Palakpak ang kamay, Taas! ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos! Kay buti ng Diyos, Kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay at ikaw ay sabayan mo ng indah at sumayaw-sayaw, ipahayag mo kapatid. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos sa lahat.
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako doon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig
tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin naging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Kahit kailan Di ka nagkulang. biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Lord, maraming salamat po sa umagang ito at ikay ating nagtaas sa amin. Ibigay pa po sa iyo, Lord, sa aming mga inamis sa buong aming nais. Lord, sa umagang ito, mas masalupa ang aming gawain. Yes. Matapos, Lord, ikaw ang nandiyan sa amin. Yes. Mga panalangin sa aming pangalan ni Jesus sa lahat. Sabi na, Amen. Good morning po sa lahat. Tayo po ay dadako sa pagbibigayan. Ihanda po natin ang ating mga kaloob ng may katapatan. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga na ito na yung pinagkaloob sa amin. Salamat po muli, Panginoon, at kami dadako sa pagbibigayan, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon, ang mga magbibigay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Yun din po, Panginoon, sa mga hindi makakapagkaloob, bigyan po sila ng pagkakakitaan sa susunod, Panginoon, upang sila ay makapagkaloob sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mo ika'y pagpalaing labos, halina't ihandog ang mabuting hain. Kasabay ng pagsambay
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magbibigay lang po ng tanging bilang ang aking anak. At ito po ay paborito niyang awitin, ang Jesus Loves Me. And wait. Ikaw din. Wait lang. Hintayin mo yung sounds. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are with but He is Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart aside. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. As His love taking children of the free, saying, let them come to me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Salamat po. Praise God. Praise God po. Awitin ko po yung Panginoong Jesus. Purihin po siya. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tutungo. Ngunit ngayon
Ako'y iba, damdamin ko'y anong saya dahil sa'yo, Jesu Kristo, buhay ko ay binago mo. Oh, 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 oh. Dahil sa'yo, Jesu Kristo, buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala ng halaga. Init ng iyong pagmamahal, wagas langit ang taas, Jesu Kristo. O Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Tuwing ako'y may problema, ko'y di na nangangamba dahil Jesus, kasama ka kahit saan ako pupunta. Dahil sa'yo, Jesu Kristo, buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala ng halaga. Dahil sa'yo, Jesu Kristo, buhay ko'y naging masaya. Amen. Kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala ng halaga. Praise Jesus po. Good morning, everyone. Bago ho ako mag-start ng aking message, gusto ko lang i-welcome yung isa nating visitor ngayong umaga, si Hailey Unarce. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Yeah. So, welcome po siya. Hopefully, mamaya maka-attend siya ng youth fellowship natin. Welcome po kayo. Noong pong taong mga 1980s, siguro hindi pa tao yung mga kabataan, no? Noong 1980s, meron isang love song ang sumikat noon. At ito'y pinasikat ng bandang Nazareth. At ang title ng awit ay Love Hurts. Ang pag-ibig daw ay nakasasakit. Ang pag-ibig daw ay mapanakit. Sabi nila, wala pa raw taong umibig na hindi nasaktan. Kapag ikay umibig, asahan mo, masasaktan ka. Well, meron hong kalahating katotohanan doon. Hindi siya buong katotohanan. Kalahati lang ho. Dahil ang pag-ibig, kung pag-aaralan yung mabuti sa Biblia, hindi talaga siya nakasasakit.
Alam niyo ba kung bakit kayo nasasaktan? Masakit lang ang pag-ibig kapag nagmahal ka ng maling tao. Love does not hurt. At kung masaktan ka man sa pagmamahal ng tamang tao para sa iyo, mauunawaan mo kung bakit. Actually, ang pag-ibig, yung salitang love, masyadong loaded yung salita na yan eh. Overloaded na nga. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang opinion about sa salitang love. At kung tatanungin ninyo about sa may kanya-kanyang definition yan. Depende kung papaano nila nauunawaan ang salitang pag-ibig. Ganun pa man, ngayong umaga, gusto kong pag-usapan natin itong message ko na pinamagatan kong, saan na ba? When love is a choice. Kapag ang pag-ibig ay isang pagpili. O kapag pinili mong umibig, merong mag-asawa ng pangalan ay Jimmy at Lanida. Sila po noon ay mag-college sweetheart. To make the long story short, nagpakasal sila after ng college. At sa kanilang mahabang pagsasama, itong si Lanida, yung wife, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba at napansin ni Jimmy. She act strangely. Kasi madalas kapag lumalabas siya ng bahay, naliligaw siya. At kapag may mga importante siyang kausap o lakad, nakakalimutan niya. So para kay Jimmy, hindi ito normal. Kaya pina-check up niya sa doktor si Lanida. At doon na-diagnose si Lanida na siya po ay merong early onset Alzheimer's disease. At itong si Lanida, hindi lang ang Alzheimer's, hindi yung parang nagiging makakalimutin ka lang, ano? Ang Alzheimer's, unti-unting nabubura yung alaala mo. Yan, hindi yung ulyanin ka lang. Talagang totally para siyang na-erase lahat yung memorya. So, ganun pa man, si Lanida, habang tumatagal ay lumalala yung kanyang Alzheimer's at sa edad na 47 years old, bata pa ho yun, di ba? Wala na siyang nakikilala. At wala na siyang natatandaan. Ito namang si Jimmy, siya po'y naging primary caregiver ni Lanida. Siya yung naging pangunahing tagapag-alaga ng kanyang misis. At matapos ang ilang dekadang taon ng paglilingkod at pagsisilbi kay Lanida, nasabi ni Jimmy sa kanyang sarili na yung pagkakaroon ng Alzheimer's disease ng kanyang misis, ito ang nagbigay sa kanya ng oportunidad o pagkakataon na lalong mahalin at pagsilbihan yung kanyang asawa. Sa kabila ng hindi na siya nakikilala ni Lanida. Even though may trabaho si Jimmy, pero mas maraming panahon ang inuukol niya kay Lanida. Dahil mahal niya asawa niya. Ang sabi ni Jimmy, yung Alzheimer's na misis ko, ito yung nagtulak sa akin para lalo siyang paglingkuran at mahalin. At ginagawa ko na ito ngayon, hindi ko na-imagine ito noon. Nung sumagot ako ng I do sa araw ng aming kasal, even though nagsabi ako ng I do, na kami magsasama sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman. Hindi niya masyadong naiintindihan yon. Pero nung tinamaan ng sakit na Alzheimer si Lanida, doon niya naunawaan na yung kanyang pangakong I do, pwede pala niyang panindigan at pangatawanan na ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon, kundi isang desisyon na mahalin ang iyong asawa
ano man ang mangyari. That time, si Jimmy, hindi siya nakaisip na palitan si Lanida at humanap ng ibang babaeng normal na pwedeng gumanti sa kanyang pagmamahal. Unlike ni Lanida, hindi na siya kilala at walang kakayahan si Lanida para gantihan ng pagmamahal si Jimmy. Gayunpaman, itong si Jimmy, nagdesisyon siya na mahalin ang kanyang asawa kahit hindi na siya kilala at hindi niya pinagpalit sa iba. At yan, mga kapatid, ang salitang pag-ibig. That is true love. Naunawaan ni Jimmy na ang pag-ibig at paglilingkod ay mas lumalalim habang siya'y nag-aalaga, kumakalinga, at naglilingkod sa kanyang misis. Tanging ang pagkakaroon lamang ng malalim at nananatiling pag-ibig sa kanyang asawa ang nagbibigay sa kanya ng lakas para suportahan niya si Lanida. Yung pag-ibig niya sa asawa niya, yun ang nag-uudyok sa kanya para patuloy niyang mahalin si Lanida. Sa kabila ng meron siyang pagkakataon na humanap ng iba, pero hindi niya ginawa. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 13. Ito yung love chapter. Palasak ito, pero gusto kong pag-usapan natin. Starting from verse 4 hanggang verse 8. Ang sabi sa English, love is patient. Ang pag-ibig ay matiisin. Sa ibang salin, mapagpasensya, maunawain. Ang pag-ibig, love is kind. Ang pag-ibig ay mabait. It does not envy. Hindi ito mainggitin. Hindi ito mapanibughuin. Hindi ito selosa. Hindi ito seloso. Even though hindi naman masama yung magselos ka ng konti, pero ang pag-ibig, it does not envy. Okay? Love does not boast. Ang pag-ibig, hindi siya nagmamayabang, hindi siya arrogante, hindi siya hambog. It is not proud, hindi ito mapagmataas. Love is not rude. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi bastos, hindi maangas. Ang pag-ibig, ang sabi rito, it is not self-seeking. Hindi nito hinahanap ang kanyang sarili. Hindi siya self-centered. Hindi siya selfish, kundi other-centered siya. Yun ang pag-ibig. Hindi makasarili. Love is not easily angered. Ang pag-ibig daw, hindi ito madaling magalit. Hindi siya kagad irritable. It keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig daw, hindi ito nagsusulat isa-isa ng pagkakamaling nagawa mo. Na kapag nagtalo kayo, nag-argumento kayo, isa-isa mong ipuputok sa kanya na parang bala na ipapaalala mo lahat sa kanyang ginawa niyang mali. Na kinikimkim mo sa loob mo. Hindi raw ganun ang pag-ibig, hindi mapagtanim. Yan ang pag-ibig. Love rejoices in the truth. Ang pag-ibig, ikinagagalak ang katotohanan. Ayaw niya ng kasinungalingan. Ang taong totoong umiibig, hindi nagsisinungaling sa kanyang minamahal. Faithful. Love always protects. Always trust. Laging nagtitiwala. Laging umaasa. Always perseveres. And love never fails. Ang pag-ibig daw ay hindi kumukupas, hindi nawawala, hindi naglalaho, hindi tumitigil. In fact, ang lahat ng bagay ay mawawala, subalit ang pag-ibig ay mananatili. Hanggang sa langit maghahari ang pag-ibig. Hindi siya nawawala. At dito sa 1 Corinthians 13, verses 4 to 8,
Meron ho tayong tatlong katotohanan na gusto kong makita natin. Ang una po ay, love is an action. Ang pag-ibig ay gumagawa, isinasagawa, pinapatunayan sa pamamagitan ng gawa. It is not only something you feel, it is not only something you say. Ang pag-ibig, hindi lamang ito patungkol sa nararamdaman mo. At hindi lamang ito patungkol sa sinasabi mo. Love is something you do. Ito isang bagay na ginagawa mo. Madaling sabihin yung salitang I love you, di ba? Pero sa papaanong paraan mo mapapatunayan yung sinasabi mong mahal kita. Love is an action. At kung papansinin niyo po yung Biblia niyo sa 1 Corinthians 13, from verse 4 to 8, lahat po ng mga salitang yan ay action words. Action words, ibig sabihin mga salitang gumagalaw, kumikilos, ginagawa. Action verb, yung salitang verb ay mga salitang gumagalaw, kumikilos. At lahat ng ito ay ginagawa. Ito yung mga bagay na ginagawa mo kapag nagmamahal ka. Amen? So love just doesn't talk, it acts. It's not just words, it is an action. Pansinin niyo si Jesus, no? Nung sinabi niyang mahal na tayo, pinakita niya yung sa gawa. Naalala niyo nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane? Yun na yung simula na siya'y magdurusa at pahihirapan sa krus ng Kalbaryo. At nung nagpe-pray siya, doon sa malaking bato sa Garden of Gethsemane, pinapawisan siya ng dugo. And that is love. Hindi to feelings. Yes, meron kang nararamdaman kapag umiibig ka, pero ang pag-ibig hindi lang siya basta damdamin. It is an action. Ang sabi ni Jesus, kung maaari lang po sana Ama, palagpasin niyo na sa akin itong paghihirap na ito. Sa akin lang, sabi ni Jesus, kung ako lang, mahihirapan ako rito. Pero nagdesisyon si Jesus. Ang sabi niya, not my will, but your will be done. Mas pinili ni Jesus at nagdesisyon si Jesus batay sa kanyang kagustuhan na mahalin tayo, na ang kabayaran nito ay ang kanyang buhay. So that is an action. Handa siyang mamatay para sa kanyang minamahal. Then secondly, love is a choice. Ang pag-ibig, pinipili yan. Di ba mga girls? Hindi naman lahat nung nanligaw sa inyo, sinagot nyo, di ba? Pinipili mo yung mamahalin mo. At sa mga widows na, yung mga byuda na dyan, nagdesisyon kayo, you choose not to love. Kasi isa lang yung true love nyo, yung mister nyong wala na eh. Pero nagdesisyon kayo, mas pinili nyong manatili na lang mag-isa at hindi na iibig pa sa iba. That is a choice. Choice mo yan eh. May kausap ba ako rito? Walang kapalit, ano? Anyway, love is a decision. It is a determination. Hindi lang siya feelings, nothing more than feelings. Hindi lang siya feelings. Ulitin ko, didin ko lang ho yun, ano? Ang pag-ibig, hindi siya damdamin. Even though, kapag umiibig kami, nararamdaman ka. Pero, hindi mo binibase yung love mo on your emotion. Kasi ang emotion mo, hindi naman yan ang nagdidesisyon eh. Nakakaramdam lang yan.
Pero ikaw ang magdedesisyon. Choice mo yan kung magmamahal ka o hindi. But nonetheless, ang love, it is an act of the will. Ito yung ginagawa mo, yung gusto mo para sa taong minamahal mo. Okay? At dito, it is a chosen action. Conscious choice. Talagang pinag-isipan mong mabuti. Hindi mo lang dinarama, kundi talagang pinag-aaralan mong mabuti sa isip mo kung paano mo siya mamahalin ng todo. Dahil nga nagdesisyon ka na mahalin siya. So it is a commitment and a decision to act in the best interest of the one you love. That is true love. Ang tawag ho dyan ay agape. Agape love means the love of God. Sacrificial love, unconditional love. Ang salitang pileo, that is a brotherly love. Pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa kapwa o sa kaibigan. Pero may limitasyon yan. Meron ding Greek word na eros. Doon sa Greek word na eros, doon galing yung English word na erotic, which means sensual love or sexual love. Pero hindi yung tinutukoy na true love. Meron ding storge or storge, na ang ibig sabihin ay parental love, pag-ibig ng magulang sa anak, or vice versa, pag-ibig ng anak sa magulang. Pero hindi yung klase ng love ang tinutukoy sa agape. Ang salitang agape, yung handa mong ibigay yung sarili mo para sa taong minamahal mo. That is agape love. Magbibigay ako ng ilang larawan o itsura ng pag-ibig. Kasi iba, akala nila yung pag-ibig, yung parang pakiramdam nila mayroong butterfly na lumilipad sa loob ng tiyan mo. Hindi ho ganun ang pag-ibig. Baka hindi butterfly yung bubuyog. Anyway, ang love, kung ikaw ay isang magulang, nagagawa mong gumising sa 10 oras ng gabi, sa panahong gustong-gusto mong matulog, pero gigising ka para alagaan mo yung anak mong may sakit. Kahit napagod ka, puyat ka, at gusto mong matulog sa oras na yon, madaling araw, pero sisikapin mong gumising dahil sa pagmamahal mo sa anak mong may sakit. That is love. Hindi kumbinyente, hindi komportable, pero gagawin mo lahat para sa anak mo. Dahil mahal mo siya eh. Sacrificial love. Yun ang ibig sabihin nun. Ang pangalawang itsura ng pag-ibig, ang sabi sa 1 Corinthians 13, love is patient. Mapagpasensya, matiisin, maunawain. Dito nagagawa mong mahalin yung makulit mong mister. Nagagawa mong unawain yung madiwara mong misis, nager, bungangera. Tanggap mo yon. Kasi mahal mo siya eh. Pati mga kapintasan niya na yung mahal mo. Kapag pinakasalan mo ang isang tao, full package yan kasama yung kapintasan niya. Hindi lang yung magaganda tungkol sa kanya, kundi pati mga pangit sa kanya. Yayakapin mo yun, mamahalin mo yun. That is love. At ang pangatlong itsura ng pag-ibig, love is forgiving, mapagpatawad. Ang taong totoong umiibig, nagagawa niyang patawarin yung isang taong hindi perpekto, na katulad niyang hindi rin siya perpekto. Kayong dalawa ay parehas hindi perpekto. Alam mo yon, kaya nagagawa mo siyang unawain, tanggapin, patawarin. Yan ang sikreto ng tumatagal na pagsasama ng mag-asawa. Kung walang forgiveness para sa dalawang taong hindi perpekto, mabubuwag ang inyong pagsasama. But love is forgiving. Amen? And then pangatlo, ano yung una? Love is an action.
Pangalawa, love is a choice. Pangatlo, love is sacrifice. Ito yung tinatawag kong agape. Sacrificial love, unconditional love, selfless love, other-centered love. Gusto kong basahin natin yung John chapter 13, verse 34. Kung may Bible kayo sa cellphone nyo, buksan nyo sa Bible apps. Anak, meron ba tayo niyan? John chapter 13, verse 34. Hanapin mo na sa NIV, sa English. Habang hinahanap mo yan, babasahin ko sa Tagalog. Ano? Ang sabi rito sa Tagalog na Biblia, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Sa English, ang sabi ron, a new commandment. Nabuksan niyo na ba? John chapter 13, verse 34. Okay. Para masundan niyo ako kung saan ko binabasa sa Biblia. Juan Kapitulo 13, ang talata po'y 34. Sumigaw nga ng amen yung nakakita na dyan. Alright. Basahin ko sa NIV, ha? A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Nakita niya? Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo na magmahalan kayo sa isa't isa kung papaano ko kayo minahal. Kung papansinin niyo mabutihan, yung salitang, as I have loved you. So dito, ang sinasabing utos ni Jesus, magmahal ka kung papaano kita minahal. Pero bakit sinabi niyang a new commandment? Bakit sinabi niyang bagong utos? Pastor, meron bang lumang utos? Meron. Kaya nagbigay siya ng bagong utos. Ang lumang utos ay sa Leviticus chapter 19, verse 18. Ang sabi ron, love your neighbor as you love yourself. Yun yung lumang utos. Mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So dito ang pamantayan ng standard ng pagmamahal ay ikaw. Yung pag-ibig mo sa sarili mo. Kung paano mo iniibig yung sarili mo, ganung klase ng pag-ibig ang ibibigay mo sa kapwa mo. Yun yung luma. Ang tanong, bakit binago ni Jesus yung pamantayan? At dito makikita nyo, nagbigay siya ng mas mataas na standard. Hindi na yung pag-ibig mo, yung pamantayan mo bilang isang tao. Nagbigay siya ng mas mataas na pamantayan ng pag-ibig at yung standard na yon ay yung klase ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus sa atin. So dito, ang old command was in Leviticus chapter 19 verse 18. Ang new command ay sa John 13 verse 34. Hindi naman binabaliwala ni Jesus yung lumang utos. Hindi niya nullify yung lumang utos, kundi itinataas niya yung pamantayan. Nire-raise up niya yung standard. But this time, ang pamantayan ng pag-ibig na hinihingi ni Jesus ay hindi na yung pamantayan mo bilang tao, kundi yung pamantayan ng pag-ibig ng Diyos. Yan sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kasi mga kapatid, kung ang batayan ng ating pag-ibig ay ang ating sarili, kung ang batayan ng pamantayan ng ating pag-ibig ay yung ating pag-ibig bilang isang natural na tao, hindi mo lubos na maiibig ang kapwa mo.
Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Hello, nandyan ba kayo? Ang dahilan kung bakit, masyado tayong selfish. Masyado nating mahal yung sarili natin. Gustong-gusto natin yung sarili natin. Masyado tayong GGSS. Alam niyo ba yun? Gandang-ganda ka sa sarili mo. Ngayon, patutunayan ko sa inyo ang lahat selfish tayo. Kung kukunin ko tong cellphone ko, at kukuha na ko kayo ng panoramic view ng group selfie picture natin. Yan. Pero wala ho, hindi ko binuksan. At kung yung kuha ko na yan sa panoramic picture, group picture natin, ipopost ko rito sa malaking TV monitor. Tanong, sino yung unang taong hahanapin nyo sa picture? Yung sarili mo. Di ba? Pag nag-post ka ng picture mo sa Facebook, ang unang hahanapin mo yung mukha mo. Ganon tayo ka-selfish. Of course, hindi-deny natin yun na tayo selfish. Pero the truth is, masyado nating mahal ang ating sarili. At kung yan ang batayan ng pag-ibig, paano kung may araw na hindi mo tanggap yung sarili mo? Inis ka sa sarili mo. Paano magagawang mahalin yung kapwa mo? Kung ibe-base mo ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano kung hindi mo mahal yung sarili mo? Hello? Yan sabi ni Jesus, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Hindi na kayo ang pamantayan, kundi yung klase ng pag-ibig na meron ako. Yun ang ibibigay nyo sa mga minamahal nyo. Amen? So ang nature ng commandment is not to love your neighbor as yourself equally, but to love one another as I have loved you. Yun ang bagong utos. At ang tawag doon unconditional love, sacrificial love, selfless love, other-centered love. Hindi nakasentro sa iyong sarili, kundi nakasentro na yung pag-ibig mo sa iba. Now, ang tanong, sa papaanong paraan ba tayo minahal ni Jesus, mga kapatid? How did Christ love us? Kung ang batayan ng pag-ibig ay yung klase ng pag-ibig ni Jesus sa atin, sa papaanong paraan ba tayo minahal ni Jesus? Unang-una, binigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Ginawa niyang lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin at binigay niya ang sarili niya hanggang kamatayan. Who by nature tayo, by nature, hindi tayo karapat-dapat. Makasalanan tayo, makasarili tayo, mayabang tayo. Kalaban natin ang Diyos, namumuhi tayo sa Diyos, kaaway natin ang Diyos. By that time, pero sabi ng Biblia, na kahit tayo hindi karapat-dapat, sa panahon na tayo'y marumi, makasalanan, doon sa kalagayan natin na yon, minahal na tayo ni Jesus. Di ba? Ang sabi nga ng Scripture, God demonstrated His love towards us in that while we are yet sinners, Christ died for us. Ipinamalas, ipinakita, pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, na nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo hindi pa karapat-dapat sa Diyos, nung tayo'y kaaway pa ng Diyos, minahal na tayo ni Jesus. Hindi tayo kaibig-ibig. Pero sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat, minahal na tayo ni Jesus. Sa katunayan, namatay si Jesus para sa atin. Ganon niya tayo kamahal. Hindi tayo kaibig-ibig. Pero inibig tayo ni Jesus. Ito isang katotohanan na gusto kong makita nating lahat. Hindi tayo minahal ni Jesus
dahil minahal natin siya. Minahal natin siya dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At yung pagmamahal ng Diyos na yon, yun ang nag-uudyok sa atin para mahalin siya. Kasi kung sa sarili lang natin, being selfish, hindi natin magagawang mahalin ang Diyos. Makasarili tayo Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos ay binigay niya sa ating puso, yung pag-ibig na yon ang nagtutulak sa atin para mahalin siya. Sa Kanya rin galing yon. Ganon niya tayo kamahal. At higit sa lahat, itong bagong utos na ito, pansinin niyo mga kapatid, hindi lamang ito bagong utos, kundi mahirap na utos. Nakita niyo ba yung katotohanan na yon? Hindi lang siya mahirap, imposible. Pero bakit inuutos ng Diyos sa atin? Imposible, mahirap, pero bakit inuutos niyang gawin natin? Ang dahilan kung bakit, hindi niyo magagawa yan kung wala kayong kaugnayan kay Kristo. Hindi yung klase ng pag-ibig mo na meron ka bilang tao ang iibig mo sa kapwa mo. Yung pag-ibig ng Diyos, wala ka niyan Hindi yan self-manufactured. Binibigay ng Diyos sa yan at kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yun yung klase ng pag-ibig na iibig mo sa kapwa mo. At magagawa mo lang yan kung meron kang connection, kung meron kang relationship, kung meron kang kaugnayan kay Kristo. Pero kung wala si Jesus sa puso mo, wala kang relasyon kay Kristo, hindi mo siya kilala bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, imposible na magagawa mo yan. Hindi mo kaya. Pero yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng Holy Spirit, yung Holy Spirit na nasa atin, na nagbigay ng love na yan, na agape love na yan, yun ang mag-empower sa atin para gawin natin yung mga imposible na yan. Sa sarili mo lang, hindi mo magagawa yan. Pero sa tulong ng Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at dahil naranasan yan ng personal sa buhay mo, magagawa mong gawin yan sa minamahal mo. Katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Mga kapatid, itong krus na to, itong krus na ito, ang larawan ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Dito niya pinakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Dito siya namatay para patunayan niya sa iyo, mahal ka niya. Ang pag-ibig hindi to kumbinyente, hindi to komportable. Punong-puno ito ng pagsasakripisyo. At kung wala kang handang magsakripisyo para sa taong minamahal mo, hindi ka talaga in love. Love will cost you something. At kung hindi mo kayang magbigay ng anumang sakripisyo para sa minamahal mo, hindi ka nagmamahal. Amen? Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kung ano yung best interest para sa kanya. Because you love that person. I'm not saying na magpakamatay din kayo katulad ni Jesus. Mamatay din kayo sa krus. Hindi ko sinasabing ganon. But you have to die to yourselves in order for you to love someone more than yourselves. And that is true love. Kasi kung mahal lang ni Jesus yung sarili niya, hindi siya magpapakamatay dito sa krus. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni Jesus sa atin, handa siyang mamatay dito sa krus. Handa siyang magsakripisyo.
Dahil mahal niya tayo. True love is sacrifice. At hindi madali yun. Nakaka-stress minsan. Paano mo mananatiling mahalin ang isang taong lagi kang sinasaktan? Nagawa niyo naman magmahal sa isang taong napaka-rude ng pag-uugali. Ang hirap, di ba? Kung yung klase ng pag-ibig sa sarili mo ang ibibigay mo, may hangganan yan. Pero yung klase ng pag-ibig ni Jesus, ang iibig mo doon sa tao na yon, sa tulong ng Diyos, mauunawaan mo siya. Madali para sa atin ang lumayo, humiwalay, dumistansya, kalimutan siya. Sometimes we are praying to God, Lord, likha mo ako ng love. And then sinagot ni Lord yung prayer mo. Binigyan ka niya ng isang taong very difficult to love. Very challenging ang ugali. Sadyang binigay ng Diyos sa yung tao na yun para makultivate yung love sa puso mo. Kasi kung ang mamahalin mo lang yung taong lovable, wala kang sacrifice na ipapakita ron. Ang daling magmahal sa mga taong madaling mahalin. Pero matetest yung true love mo sa isang taong unlovable. At doon i-cultivate, i-develop ni Lord yung true love. Ganon yung love na pinakita ni Jesus sa atin eh. Di ba? Ang kulit-kulit natin. Araw-araw nagkakasala tayo. Pero ang pag-ibig ni Jesus hindi nagmamaliw. Laging bago bawat araw. Lagi niya tayong tinatanggap at pinatatawad. That is sacrificial love. Let me end with this story. Dito ako magtatapos. Just to illustrate yung aking message about sacrificial love. Merong isang pastor sa Los Angeles City na ang pangalan ay Pastor Hill. Tawagin natin siyang Pastor Hill. At siya po yung nagpapastor sa isang church sa Los Angeles City. Ang pangalan ng church is Mount Zion Missionary Baptist Church sa Los Angeles City, sa Amerika. Actually, itong si Pastor Hill ay isang intellectual giant. Napakatalino nitong pastor na ito. Magaling siya mag-preach. At dahil nga siya ay man of integrity, kapag siya ay nag-preach, talagang tinutumbok niya yung mga kasalanan o mali na nakikita niya. Hindi siya nagsusugarcoat. Kapag nakita niya isang bagay mali, talagang sinasabi niya, ito yung mali, kasalanan, hindi dapat. At dahil sa estilo ng kanyang pangangaral, maraming natitisod sa kanya. Maraming nagagalit sa kanya kasi straightforward siya eh. Hindi niya binibaby yung kasalanan ng mga tao. Nagpapastor siya sa isang siyudad na immoral, laganap ang krimen, droga, prostitusyon. At dahil doon talagang tinutuligsa ni Pastor Hill itong immoralidad na ito sa kanilang siyudad. Kaya karamihan sa mga nagsisimba ron na mga tao, mga politiko, tinatamaan sa mensahe niya. At ang result, lagi siyang merong death threat. Laging pinagbabantaan ang buhay niya. One time, isang Sunday, nag-preach siya about sa kasalanan ng siyudad nila. At lalong tumindi yung galit sa kanya ng mga politiko. Alam niyo may mga ibang politiko, tiwali. Di ba? Tinamaan yung mga politiko sa mensahe. Then after mag-message ni Pastor Hill that Sunday, nakatanggap siya ng death threat na yung kanyang kotse ay pasasabugin. Itong huling death threat na ito, sineryoso ni Pastor Hill. Yung mga dating death threat sa kanya, hindi niya pinapansin, binabaliwala niya. Pero this time, talagang seryoso na. At nag-alala si Pastor Hill. Kinabukasan, paggising niya ng umaga, nakita niya yung kotse niya, wala doon sa garahe. Wala yung kotse niya sa garahe.
At biglang bumilis yung takbo ng isip niya. Akala niya ito'y kinarnap, na cardiac, or baka kinuha tapos tinamnam ng bomba sa loob ng kotse kapag sinakyan niya sa sabog. So, ang bilis ang takbo ng isip niya. Nagkaroon siya ng worry, anxiety. At habang siya nag-iisip kung ano nangyari sa kotse niya, naupo siya sa hagdan ng harap ng bahay niya. Habang nag-iisip kung ano nangyari sa kotse niya, after 30 minutes later, dumarating yung kotse niya. Malayo pa lang nakatanaw na siya. Tinitignan niya kung sino yung nakaupo sa driver's seat. Sino yung nagmamaneho. Nung malapit na yung kotse niya, nakita niya yung nagdadrive, misis niya. Paghinto ng kotse, sa harap ng bahay niya, sinigawan niya yung misis niya. Ano yung ginagawa mo? Hindi mo ba alam na pasasabugin yung kotse? Sabi ng misis niya, alam ko. And that is exactly my point. Dahil naisip ko na mas kailangan ka ng mga tao dito sa syudad natin, mas kailangan ka ng mga tao sa komunidad natin, sa iglesia natin, kesa sa kailangan nila ako. Mas kailangan ka nila. Tama. Sabi ng misis niya, mas gugustuhin ko na ako yung nakasakay sa kotse kapag pinasabog nila ito kesa ikaw. At handa ako magsakripisyo ng buhay ko para sa iyo. Ayoko mawala ka. Di baling ako na. Naiyak si Pastor Hill. Sabi niya, matagal ko nang alam na mahal ako ng misis ko. Lagi kong alam yun. Pero this time, ngayon ko lang naunawaan, doon sa ginawa ng misis ko, na handa siyang mamatay para sa akin, ngayon ko lang nalaman yung totoong kahulugan ng salitang pag-ibig. And that is true love, sacrificial love, unconditional love, selfless love. Di ba mga nanay, yung bang kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo? Hindi mo na iniisip yung sarili mo, kundi dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo, gagawin mo ang lahat, kakainin mo yung pride mo. Kahit lumabas kang kahiya-hiya, basta mabuhay mo na yung pamilya mo. Because you love your family. That is true love. At kung mahal nyo si Jesus, hindi nyo ikakahiya si Jesus. Matapang kayong ipangaral ang salita ng Diyos, magpapatotoo kayo para kay Jesus. At handa kayong lumaban para kay Jesus. Kahit usigin kayo. Amen? So love is a choice. Kapag pinili mong umibig, dapat handa ka magsakripisyo. Wala pang taong totoong umibig nang hindi nagsakripisyo. Dahil sa pagsasakripisyo mo, doon mo mapapatunayan sa Kanya ang iyong pagmamahal. Amen? Let us pray. Salamat po, dakilang Diyos. Alam po naming napakahirap ng pag-ibig na hiningi po ninyo sa amin. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi mo yan inaasa sa aming sariling kakayanan bilang isang tao. Bagkus ipinagkaloob niyo sa amin yung Holy Spirit na magbibigay sa amin ng power para gawin yung mga imposibleng bagay na inuutos po ninyo sa amin. Tulungan niyo po kaming magmahal. Hindi lang bilang isang tao, kundi isang taong binago, nagsuko ng kanyang buhay para sa iyo. At ikaw ang kumikilos para magawa po namin yung mga bagay na mahirap para sa aming gawin. Salamat, Panginoon. Dahil sa inyong dakilang pag-ibig, kaming lahat ay naligtas. Pinatawad sa aming mga kasalanan.
at pinagkalooban po ninyo ng buhay na walang hanggan. Hiniling ko na ang pag-ibig na ito ay maipamalas din po namin sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. A kind of love that is sacrificial, selfless, unconditional, and others-centered. Salamat, Lord. Alam naming magagawa namin yan dahil Ikaw ang magbibigay sa amin ng kapangyarihan para gawin yan. Muli, nagpapasalamat kami sa inyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Wala pa naman si Ate Gina, pero bibigyan ko ng pagkakataon si Sister Grace para magbigay ng announcement mamaya. Halika anak, mag-announce ka para sa habang wala pa si Ate Gina. Meron po kasi tayong youth service mamaya at pinagandaan po nilang mabuti to. Halika Grace. Bigandaan muna natin announcement ng mga youth. Ayan, magandang umaga po. Gusto ko lang po i-announce na magkakaroon po ng gawain ng mga youth. Love Month po, mamayang 1:00 po ng hapon. Ayun po. So, welcome po lahat kahit hindi po youth. Ayan po. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa amin, lalo na sa women's po. At kay Pastor at sa mga admin po. Thank you po. Ayun lang po. Mamaya ako, tutuloy ko yung mensahe ko about love, pero bibigyan ko na mas malalim na paliwanag yan. Kung dadalo kayo sa youth service natin mamaya. Bago tayo mag-close, gusto ko lang i-practice yung mensaheng narinig natin. Sino sa inyo nakakilala kay Sister Lita Mole? Siya po ay pumanaw na last February 17. Actually, bad news ho yung para sa akin kasi that time, yung February 17, birthday ko ho yun. Yun yung araw na namatay si Sister Lita Mole. Si Sister Lita Mole, matagal na ho nating active member yan. Even though taga-Bisaya siya sa Samar, pero by the time na bata pa lang siya, active member po siya ng Kogop Manila. Nung ako po yung nagpapastor pa sa Wanluna sa may Lacandula High School. Naging treasurer po natin siya. So this time, bilang act of love para sa ating kapatiran, kung hindi kayo ready ngayon, any amount na pwede nyo ipagalo bilang tulong, or kung gusto nyo, kung hindi kayo ready ngayon, pwede naman hong i-gcash natin pagsama-samay natin yung abuloy natin. Hindi na ho ako naiyang sabihin ito sa inyo dahil pinapractice po natin ito bilang magkakapatid sa Panginoon na tinutulungan natin yung mga kapatiran natin sa oras ng kanilang pangangailangan. So kung hindi po kayo ready ngayon financially, pwede po ninyong ihabol kay Pastor Gina Francisco para i-gcash na lang po yung ating love offering. Okay po ba? Parang wala na akong kausap. Sige po, tumalikod na tayong lahat. We will close in prayer. Pero aawit muna tayo, nak. Bago tayo mag-close sa prayer. Ate Perla, kayo, no? Mawit muna tayo, worship team. Bago tayo dumako sa closing prayer para kausapin ang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng
wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Minsan pa matinig pa. Hindi ka habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iniyakap mo ako sa aking kadumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Hallelujah, Lord Jesus. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, salamat sa sukdulang biyaya. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Manalangin po tayo sa pagtatapos ng ating gawain. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na ibinahagi namin sa Pastor Art, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na napaka-imposible kung ang aming sarili lamang ang aming titignan, Panginoon, sa aming pag-ibig sa aming kapwa. Ngunit hindi po ito posible, Lord, pagka ang pag-ibig mo ay ibinigay mo sa amin, ay aming ibahagi sa aming kapwa, na kung aming tatalikuran ng aming sarili, Lord, sapagkat, Panginoon, ikaw yung pag-ibig mo po, Panginoon, ang pinakadakila, Panginoon, sa lahat, Lord. Salamat po nawa, Panginoon, maging magamit namin ito, Panginoon, sa aming mga kapwa, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon,
na aming maipakalat ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa aming kapwa. Lord, salamat sa mga kaluluwa na nandito ngayon, Panginoon. Nanawa, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay mag-manifest sa amin, Panginoon. Hindi lang po ngayon, hindi lang po dahil araw ng mga puso, kundi araw-araw na ginawa mo po para sa amin, Lord. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga pagsasalusaluhan. Ibalik mo ng siksik-liglig, Panginoon, na tumaapaw sa mga nagsipaghanda, Lord. Salamat po, Lord. Binabalik ko po ang kapurihan sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen.